Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa katangiang heograpikal bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng tao at heograpiya bilang batayan sa angkop na pagtugon sa mga oportunidad at hamong kaakibat nito. Mga pamantayang pangnilalaman. Nakabubuo ng gawaing nagsusulong sa pangangalaga at paglinang ng mga pinagkukunang yaman. Narito naman ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Una, naibibigay ang mga iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansa. Ikalawa, naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yaman ng bansa. Ikatlo, naiuugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Mga nilalaman. Katangiang heograpikal bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Una ay ang topografiya ng bansa. Ikalawa, pagkakaugnay ng heograpikal na katangian ng bansa sa kanyang mga likas na yaman o yamang likas sa aspektong kabuhayan, kapaligiran, at kultura. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tala, larawan. #larawang 4, buong ideya dapat. Sa pamamagitan ng mga grupo ng 4 na larawan, ang mga mag-aaral ay tutukuyin ang mga salita o ideyang inilalarawan na may ugnayan sa napag-aralang konsepto sa heograpiya. Narito ang unang 4 na larawan. Ano kaya ang 4 na letra at isang salita na ito? Tama! Ang sagot ay lupa. Ikalawa ay 5 letra at isang salita. Tama! Ito ay tubig. Ang ikatlo naman ay 5 letra, isang salita. Ito ay tinatawag nating klima. Sa bahaging ito, mahalagang maipahayag ang kahalagahan kung bakit dapat pag-aralan ang konsepto ng katangiang pisikal ng bansa o heograpiya at kanyang ugnayan sa paglinang ng likas na yaman. Maaaring makatulong na gabay ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga maaaring makuha natin na biyaya mula sa mga iba't ibang anyong lupa at tubig ng bansa?
Ikalawa, ano ang epekto ng klima o panahon sa pamumuhay ng mga Pilipino? Ikatlo, ano ang nakikitang ugnayan ng nararamdamang temperatura o panahon sa isang lugar patungkol sa paglinang ng yaman ng bansa? Ngayon naman, sagutin natin ang mga katanungan. Maaari ka ring magbigay ng sarili mong sagot para dito. Una, ano-ano ang mga maaaring makuha natin na biyaya mula sa mga iba't ibang anyong lupa at tubig ng bansa? Ang sagot ay biyaya mula sa iba't ibang anyong lupa at tubig. Mula sa mga anyong lupa, nakakakuha tayo ng mga produkto tulad ng bigas, prutas at gulay. Mula naman sa mga anyong tubig, may mga isda, pagkaing dagat at sariwang tubig na mahalaga para sa inumin at irigasyon. Ikalawa, ano-ano ang epekto ng klima o panahon sa pamumuhay ng mga Pilipino? Narito ang maaaring sagot. Ang epekto ng klima o panahon sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang klima o panahon ay direktang nakakaapekto sa agrikultura dahil ang tamang kondisyon ay kinakailangan para sa pagtatanim. Sa tag-ulan, tumataas ang produksyon ngunit sa tagtuyot, nahihirapan ang mga magsasaka na makakuha ng sapat na ani. Ikatlo, ano ang nakikitang ugnayan ng nararamdamang temperatura o panahon sa isang lugar patungkol sa paglinang ng yaman ng bansa? Ang sagot ay ugnayan ng temperatura o panahon sa paglinang ng yaman ng bansa. Ang nararamdamang temperatura at panahon ay nakakaapekto sa produktibidad ng mga pananim at hayop. Ang mainit na klima ay maaaring makatulong sa paglago ng mga pananim, habang ang malamig na panahon ay maaaring magpabagal ng produksyon. Kaya't ang tamang pag-monitor ng panahon ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya. Alam mo ba na ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang heograpiya, ay natatangi dahil sa ito ay isang arkipelago na binubuo ng humigit kumulang na 7,000 na malalaki at maliliit na pulo. Dahil dito, hindi maikakailang ang bansa ay mayaman patungkol sa mga anyong kalupaan at katubigan. Bukod pa dito, kung ating titignan ang ating mapa at globo, ang Pilipinas ay tropikal na rehiyon na nakararanas ng 4 na klase ng klima ayon sa distribusyon. Isa-isahin natin. Ang unang uri ay maulan. Maulan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre at tuyo naman mula Disyembre hanggang Mayo, gaya ng mga lugar, Kanlurang Luzon, Mindoro, Palawan, Panay, at Negros. Ikalawang uri ay ang tag-ulan. Tag-ulan mula Disyembre hanggang Pebrero. Halos walang tag-init at ang pinakamaulang buwan ay mula Nobyembre hanggang Enero. Gaya ng mga lugar, Catanduanes, Sorsogon, Silangang Albay, Silangang Quezon, Leyte, at Silangang Mindoro.
Para naman sa ikatlong uri o tag-init, tag-init mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan ang natitirang buwan, gaya ng mga lugar na Lambak ng Cagayan, Silangan ng Mountain Province, Masbate at Timog Quezon. Ang ikaapat na uri ay tag-ulan. Tag-ulan, halos buong taon laging dinadalaw ng pag-ulan, gaya ng mga lugar na Batanes, Hilagang Silangang Luzon, Timog Kanlurang Camarines Sur, Albay, Marinduque, Kanlurang Leyte at Bohol. Dahil dito, malaki ang nagiging gampanin ng katangiang pisikal na aspekto ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at ganap sa buong bansa. Iugnay natin ang mga konseptong ito sa mahahalagang kaalaman sa araling panlipunan. Dumako na tayo sa unang paksa, ang heograpiya at ang kabuhayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpuproduce ng pagkain at mga produkto, mula sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao dahil sa lawak at dami ng lupain ng bansa mula sa pagiging arkipelago nito. Nabibilang ang Pilipinas bilang bansang agrikultural. Bukod sa anyong lupa at tubig, ang natatanging katangian rin ng Pilipinas bilang isa sa mga bansa na tropikal na rehiyon ay maaaring kakitaan rin ng epekto ng klima o panahon ng bansa sa maaaring kabuhayan ng mga mamamayan. Basahin natin ang teksto tungkol sa Benguet at Baguio City, bayang iyong babalikan. Matatagpuan ang probinsya ng Benguet sa rehiyon ng Cordillera Administrative Region o CAR. Kilala ang Benguet dahil sa mga mineral katulad ng ginto, pilak at tanso na matatagpuan dito. Isa ito sa mga may pinakamaraming mamimina sa Pilipinas. Subalit, hindi lingid ang agrikultura bilang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga taga-Benguet. Tinagurian ang Benguet bilang salad bowl ng Pilipinas dahil naririto lahat ng gulay na makikita sa salad. Dumaan ang Benguet sa kamay ng mga mananakop. Kaakibat ng pagtulong ng mga mananakop sa pagpapalago ng agrikulturang pamumuhay ng mga taga-Benguet. Ang layo ng mga itong baguhin o tanggalin ang nakaugaliang pamumuhay. Dahil sa kanyang natatanging malamig na temperatura, ang Baguio City, na kinikilalang summer capital of the Philippines, ay naging sentro na rin ng kabuhayan ng mga mamamayan. Bilang isa ito sa mga karaniwang binibisita ng mga turista, ang kanyang angking ganda ay nagsisilbing malaking boost sa turismo ng bansa na nagbukas sa iba't ibang oportunidad ng pagnenegosyo. Ilan lamang dito ang mga pag-usbong ng iba't ibang shopping centers, mga naglalako sa mga iba't ibang tourist sites, mga hotel at marami pang ibang korporasyon. Ilan lamang dito ay pag-usbong ng iba't ibang shopping centers, mga naglalako sa mga iba't ibang tourist sites, mga hotel at marami pang ibang korporasyon.
Pinatnubayang pagsasanay. Tanong, tugon, pampadunong. Una, mula sa kabuhayan, ano ang mga produkto at serbisyo sa Pilipinas na nagmumula sa mga katangiang heograpikal ng bansa? Ikalawa, paano ang mga katangiang heograpikal ng Pilipinas ay nag-aambag sa produksyon ng mga ito? Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ano ang mga katangiang pisikal ng bansa na may kinalaman sa kabuhayan ng mga mamamayan? Ang sagot, ang mga katangiang pisikal ng Pilipinas tulad ng mga bundok, kapatagan at katubigan ay nag-aambag sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tao. Halimbawa, ang mga bundok ay nagiging lugar para sa agrikultura, habang ang mga ilog at dagat ay nagbibigay ng mapagkukunan ng isda at iba pang yamang dagat. Ikalawa, paano ang mga katangiang heograpikal ng Pilipinas ay nag-aambag sa produksyon ng mga ito? Ang sagot, ang lokasyon ng Pilipinas sa tropiko ay nagbibigay daan para sa masaganang pagtubo ng mga pananim at pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ang mga natural na yaman tulad ng mga bundok at karagatan ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagmimina at pangingisda na nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Paglalapat at pag-uugnay, ugnay-unawa. Gumawa ng isang ulat na naglalarawan ng iyong mga obserbasyon sa kapaligiran, partikular sa inyong lokalidad, na nagpapakita ng ugnayan ng katangiang pisikal o heograpiya sa kabuhayan. Narito ang talahan na yan. Unang kolum ay katangiang pisikal o heograpikal, samantalang ang ikalawang kolum naman ay dulot nitong kabuhayan sa inyong lokalidad. Una ay anyong lupa. Ang mga anyong lupa sa amin ay mga burol, bundok at patag na lupa. Ang mga burol ay madalas na ginagamit sa pagsasaka, habang ang mga bundok ay pinagmumulan ng mga sariwang tubig. Ang mga burol at patag na lupa ay nakakatulong sa agrikultura, kaya't marami ang nagtatanim dito. Ang pagkakaroon ng bundok ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malalakas na hangin at nag-aambag sa magandang tanawin na pwedeng maging atraksyon sa mga turista. Ang ikalawa naman ay anyong tubig. Ang mga anyong tubig sa amin ay mga ilog, lawa at dagat. Ang ilog ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irigasyon at inumin. Ang mga ilog at lawa ay nagbibigay ng tubig para sa mga irigasyon, kaya't mas maraming pananim ang naaani. Ang mga anyong tubig din ay pwedeng maging pinagkukunan ng isda na mahalaga sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang ikatlo naman ay klima at panahon. Ang klima o panahon sa amin ay tropikal, kung saan may tag-init at tag-ulan. Ang tag-init ay mainam para sa pagtatanim ng mga pananim tulad ng palay at mais. Ang tropikal na klima ay angkop para sa maraming uri ng pananim. Sa tag-ulan, tumataas ang produksyon ng mga pananim, habang tag-init naman ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka na maghanda para sa susunod na ani. Maraming salamat sa panonood!
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Matatag Kurikulum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa katangiang heographical bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga pamantayang pangnilalaman. Naipamamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng tao at heograpiya bilang batayan sa angkop na pagtugon sa mga oportunidad at hamong kaakibat nito. Mga pamantayan sa pagganap. Nakabubuo ng gawaing nagsusulong sa pangangalaga at paglinang ng mga pinagkukunang yaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Una, naibibigay ang mga iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansa. Ikalawa, naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yaman ng bansa. Ikatlo, naiuugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Mga nilalaman. Katangiang heographical bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Una, topografiya ng bansa. Ikalawa, pagkakaugnay ng heographical na katangian ng bansa sa kanyang mga yamang likas sa aspektong kabuhayan, kapaligiran, at kultura. Tayo ngayon ay nasa ikalawang paksa ng ating aralin at ito ay may pamagat na ang heograpiya at ang kapaligiran. Isipin, iugnay, ibahagi. Mula sa mga nasagutan sa unang gawain, ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng dalawahan o tatluhan ay dapat nabigyang diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan nito patungkol sa heograpiya at maaaring magbigay ng halimbawa o sitwasyon na sumasailalim dito. Ang unang kolum ay kahulugan o ugnayan nito sa heograpiya. Ang ikalawang kolum ay halimbawa nito o sitwasyong sumasalamin dito. Narito ang mga kasagutan. Una, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay nakatutulong sa sektor ng agrikultura. Halimbawa, sa mga kapatagan ng Luzon, partikular sa Nueva Ecija, ang malawak na mga palayan ay nagpapakita ng ugnayan ng matabang lupa sa pangunahing kabuhayan ng mga magsasaka na nagtatanim ng palay. Ikalawa, ang pagiging arkipelago ng Pilipinas ay nag-aambag sa industriyang pangingisda. Halimbawa, dahil napapalibutan ng tubig, maraming mga Pilipino ang umaasa sa pangingisda bilang pangunahing hanap buhay, tulad ng sa mga bayan sa Palawan at Visayas. Ikatlo, ang mga bulubunduking lugar ay pagbibigay o nagbibigay ng kabuhayan sa mga nagmimina. Halimbawa, sa mga rehiyon tulad ng Benguet,
Ang pagmimina ng ginto at iba pang mineral ay isang pangunahing kabuhayan ng mga tao dahil sa yaman ng mga bundok sa likas na yaman tulad ng mga mineral. Pangunahin, pagpuna, pinal na pagtatala. 4Ps. Initial, Revised, Final Worksheet. Mula sa pagbibigay nila ng ugnayan ng mga susing konsepto sa mga nagdaang gawain, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang pangunahin nilang ideya patungkol sa aralin. Sa mga susunod na araw, maaaring ang mga mag-aaral ay itala ang bagong natuklasan tungkol sa napag-aralan o mga pagpuna patungkol sa kanilang inisyal na isinulat at ang kanilang panghuling pahayag sa kanilang napag-aralan. Ang tanong na ito ang magiging gabay ng mga mag-aaral sa pagsagot ng gawain. Ano ang epekto ng katangiang pisikal o heograpiya ng bansa sa paglinang ng ating mga likas na yaman? Sagutin natin. Pangunahing sagot o initial answer. Sa tingin ko, ang epekto ng katangiang pisikal ng bansa sa paglinang ng likas na yaman ay nakasalalay sa pagkakaroon ng mga natural na yaman tulad ng lupa, tubig at klima. Pinunang sagot o revised answer. Sa pagtalakay naming ng aralin, aking napagtanto na ang katangiang pisikal ay may epekto sa paglinang ng likas na yaman sa pamamagitan ng pagtukoy sa angkop na lokasyon para sa agrikultura at iba pang industriya. Para naman sa pinal na sagot o final answer, pagkatapos ng pagtalakay sa aralin, sa kabuuan, ang epekto ng katangian ng pisikal ng bansa sa paglinang ng likas na yaman nito ay ang pagkakaroon ng masasaganang ani at mas mahusay na paggamit ng mga yaman kung saan ito ay natural na angkop. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. May K ako sa iyo. Katanungan, kaalaman at kamalayan. Gawin ang mga sumusunod na gawain sa interaktibong pamamaraan. Ang mga mag-aaral ay kanilang tutukuyin kung anong K ang inilalarawan sa bidyong ito. Love the Philippines, a new campaign tourism ad 2023. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Una, ito ay isang gampanin at gawain ng isang tao upang makatanggap ito ng kapalit na salapi o sweldo mula sa serbisyo o produktong kanyang ibinigay. Ito rin ay binubuo ng mga manggagawa, empleyado o trabahador. Anong K kaya ito? Tama, ang tawag natin dito ay kabuhayan. Ikalawa, ito ay naglalarawan sa mga makikitang katangian ng kalupaan at katubigan sa isang lugar. Ito rin ay tahanan ng mga iba't ibang uri ng hayop, halaman at iba pang species. Anong K kaya ito? Tama, kapaligiran. Ikatlo, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining at iba pa. Kakabit na dito ang mga iba't ibang pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa kanilang lipunan. Anong K kaya ito? Tama, kultura.
Pagproseso ng pag-unawa. Bukod sa hanap buhay at pagkakakitaang negosyo, ang relasyon ng heograpiya at katangiang pisikal ng bansa sa kapaligiran. Sa pinakasimpleng concept, ang kapaligiran ay tumutukoy sa mga bagay na makikita sa ating paligid. Ito ay maaaring tumukoy sa ating tahanan, labas ng bahay, mga paaralan at mga establishmento. Bukod dito, hindi rin maikakaila na ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga buhay ng lahat ng mga organism dito sa mundo. Pinatnubayang pagsasanay. Tanong, tugon, pampadunong. Ang mga sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Ang aspekto ng katangiang pisikal o heograpiya ng bansa ang direktang nakaapekto sa kalagayan ng kapaligiran. Ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan ng kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran at katangiang pisikal o heograpiya sa pamumuhay ng tao? Sagutin natin. Una, anong aspekto ng katangiang pisikal o heograpiya ng bansa ang direktang nakaaapekto sa kalagayan ng kapaligiran? Ang tugon, ang mga bundok, ilog at klima ay mga aspekto na direktang nakakaapekto sa kalagayan ng kapaligiran dahil nagtatakda sila ng mga limitasyon sa paggamit ng lupa at sa mga uri ng halaman at hayop na maaaring manirahan. Ikalawa, ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan ng kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran at katangiang pisikal o heograpiya sa pamumuhay ng tao? Ang tugon, kung patuloy na masisira ang ating kapaligiran, maaaring humina ang mga likas na yaman at magdulot ito ng krisis sa pagkain at tubig na direktang nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng tao. Paglalapat at pag-uugnay. Ugnay-unawa. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ibabahagi ang mga obserbasyon sa kanilang kapaligiran, partikular na sa kanilang lokalidad patungkol sa ugnayan ng katangiang pisikal o heograpiya sa kabuhayan. Kayang-kaya mo yan gawin. Para naman sa ating ikatlong paksa, ang heograpiya at ang kultura. Bilang ito ay sumasailalim sa kabuuan ng pagkabansa ng Pilipinas, saan ka man lupalop makarating sa ating bansa at kung anuman ang mararamdaman mong temperature, ang kultura ay maaaninag kailanman. Sa mga tradisyon, paniniwala, batas, musika, sayaw at iba pang aspekto, tiyak na tiyak ang impluwensya ng kultura sa katangiang pisikal ng bansa. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na babasahin, ang mga mag-aaral ay kanilang susuriin ang mga katangian nito. Pinatnubayang pagsasanay, tanong, tugon, pampadunong. Ang mga sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Una, ano ang direktang impluwensya ng pagiging kapuluan at mga iba pang katangiang pisikal ng bansa sa pagsulong ng kultura? Ikalawa, sa paanong masasailalim o maisasailalim ang kultura ng ating bansa
sa pamamagitan ng kanyang pisikal na katangian? Sagutin natin. Una, ano ang mga direktang impluwensya ng pagiging kapuluan at mga iba pang katangiang pisikal ng bansa sa pagsulong ng kultura? Ang tugon, ang pagiging kapuluan ay nagbibigay daan sa mas madaling pakikipagkalakalan sa mga ibang bansa, na nagpasimula ng pagpapalitan ng kultura, tradisyon at mga kaugalian. Ang mga bundok at ilog ay nagtakda rin ng mga hangganan sa mga komunidad na nagresulta sa pagbuo ng iba't ibang wika at subkultura. Ikalawa, sa paanong maisasailalim o masasalamin ang kultura ng ating bansa sa pamamagitan ng kanyang pisikal na katangian? Ang tugon, ang mga pisikal na katangian tulad ng mga bundok, dalampasigan, at bukirin ay nagsisilbing inspirasyon sa mga sining, musika at mga tradisyon ng mga tao. Halimbawa, ang mga ritual sa pangingisda ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng kultura sa yaman ng dagat, habang ang mga pagdiriwang ng ani ay tumutukoy sa kahalagahan ng agrikultura sa buhay ng mga tao. Paglalapat at pag-uugnay. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ibabahagi ang mga obserbasyon sa kanilang kapaligiran, partikular na sa kanilang lokalidad, patungkol sa ugnayan ng katangiang pisikal o heograpiya sa kabuhayan. Sagutin natin, maaaring gayahin mo ito o baguhin ng konti o maaari ka rin namang gumawa ng sarili mong sagot. Katangiang pisikal o heographical ang unang kolum. Ang ikalawa naman ay ang kultura ng inyong lokalidad. Una ay ang anyong lupa. Ang mga anyong lupa sa amin ay mga bundok, burol at kapatagan. Nakakatulong ito sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay at gulay. Ikalawa ay anyong tubig. Ang mga anyong tubig sa amin ay may ilog at lawa. Mahalaga ito sa pangingisda at nagsisilbing pinagkukunan ng inuming tubig. Ikatlo ay klima at panahon. Ang klima o panahon sa amin ay tropikal na nagdudulot ng tag-init at tag-ulan. Ang mga ito ay nakakaapekto sa mga tradisyonal na pagdiriwang at mga gawain sa agrikultura. Para sa ating sagutang papel ng pagkatuto, pamagat ng aralin, katangiang heographical bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Ang layunin ay nailalahad ang mga natutunang pagpapahalaga sa aralin. Mga kailangang materyales, malinis na papel, sagutang papel, or PowerPoint presentation, at visual aid. Buklat, mulat, handang mamulat sa mga konseptong dapat. Para sa ating gawain, sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kinakailangang mag-book para sa kanilang trip o paglalakbay patungkol sa aralin. Ang kanilang gagawin ay itala ang mga konsepto o ideyang nagpamulat at umantig sa mga isip at puso nila patungkol sa aralin at ugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para naman sa isa pang gawain, istasyong madunong. Chuchu, bibiyahin na ang brain train. Layunin na ibabahagi ang mga mahahalagang kaalamang napulot mula sa aralin.
Mga kailangang materyales, malinis na papel o sagutang papel, kartolina o Manila paper, PowerPoint presentation, or visual aid. Panuto, sa gawaing ito ang mga mag-aaral ay maglalakbay gamit ang brain train. Sila ay dadaan sa mga iba't ibang estasyon at kanilang itatala ang kanilang naging pagbubuod sa aralin. Narito ang synthesis o pagpapalawak ng kaalaman. Gawing gabay ang mga sumusunod na katanungan sa paggawa ng gawain. Una, ano ang mga importanteng na pag-aralan mo sa araling ito? Ikalawa, ano ang mga konseptong hindi mo sigurado noong umpisa pero ngayon ay naging malinaw na? Exit ticket. Ang layunin natin ay naisusulat ang pagtatala sa aralin. Mga kailangang materyales, malinis na papel at PowerPoint presentation or visual aid. Panuto, ang mga mag-aaral ay kanilang sasagutin ang exit ticket form bilang tanda ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral ng aralin. Dumako na tayo sa panghuling bahagi, ang pagsusulit. Tukuyin ang konsepto na pinapakita sa bawat larawan. Ito ba ay kabuhayan, kapaligiran o kultura? Narito ang unang larawan. Tama! Ang tamang sagot ay kultura. Ikalawa, ano kaya ito? Ang tamang sagot ay kabuhayan. Ikatlo, tingnan mabuti ang larawan. Ano kaya ito? Tama, ito ay kapaligiran. Ano naman kaya ang larawan na ito? Tama, kapaligiran. Sunod ay kabuhayan. Mahusay mga bata! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!